Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pension tuwing buwan, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan ng Mayo. Nagsimula na ang mga deposito. Hindi ito rumore. Hindi ito chismis sa Facebook. Ito ay nakumpirma na ng SSS at ng GSIS mismo. At ngayon, sasabihin ko sa inyo ang eksaktong petsa, ang eksaktong halaga at ang mga bagay na hindi sinasabi ng karamihan sa mga opisina na maaaring nakakabawas ng inyong natanggap na pera. Alam ko kung gaano kahalaga ang araw na iyon na dumating ang inyong pensyon. Hindi lang ito pera, ito ang inyong dignidad. Ito ang bunga ng maraming taon ng pagsisikap, ng pagbabayad, ng kontribusyon, ng pagtatrabaho, ng walang pagod para sa inyong pamilya. At ngayong nasa retirement na kayo, karapat-dapat kayong malaman ang bawat sentimo na pagmamay-ari ninyo. Kaya naman ngayon, magsasalita tayo ng malinaw, walang jargon, walang komplikadong salita. Parang magkaibigan lang tayong nag-uusap sa mesa sa hapagkainan. May 3 bagay na tatalakayin natin ngayon. Una, ang eksaktong timeline ng May 2026 pension deposits para sa SSS at GSIS. Pangalawa, ang mga totoong halaga kung magkano ang matatanggap ninyo ngayong buwan. At pangatlo, at ito ang pinakaimportanteng bahagi, ang mga nakatagong deductions. Ang mga hidden na benepisyo na hindi mo alam na may karapatan kang makuha. At kung paano mo mapapalaki ang iyong buwan ng kita sa retirement. Manatili kayong nakatuon dahil sa dulo ng video na ito, magkakaroon kayo ng kumpletong larawan ng inyong pensyon para sa buwan ng Mayo. Handa na, magsimula na tayo. Una, pag-usapan natin ang GSIS, ang Government Service Insurance System para sa ating mga dating government employees, mga guro, pulis, sundalo, at iba pang kawani ng gobyerno. Ang GSIS ay may napakasimpleng sistema pagdating sa release ng pensyon. Tuwing ika-8 ng buwan ang petsa ng deposito. Ganoon kasimple. Gayaan para sa Mayo 2026, ang inyong GSIS pension inapat na nasa inyong account na noong Mayo 8. Ngunit at ito ay mahalaga kung ang ika-8 ay nahulog sa Sabado, Linggo o isang holiday. Ang deposito ay ililipad sa huling araw ng trabaho bago ang ika-8 para sa Mayo 2026. Ang ika-8 ay Biyernes kaya ang lahat ng GSIS pensioners ay inaasahang matanggap ang kanilang pensyon sa tamang araw. Kung hanggang ngayon ay wala pa rin sa inyong account ang inyong GSIS pension, huwag mag-atubiling tumawag sa GSIS hotline sa 1888-44747 o bumisita sa pinakamalapit na GSIS branch. Ngayon, para sa ating mga SSS pensioners, ang mga dating private sector workers, ang mga OFW, ang mga self-employed at ang mga voluntary members, ang sistema ay medyo naiiba. Ang SSS ay gumagamit ng penultimate digit system. Ang penultimate digit ay ang pangalawang huling numero ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang inyong SSS number ay 34-123-4-5-6-7-8, ang penultimate digit ninyo ay 7. So ito ang numero na nagtatakda kung kailan eksaktong matatanggap ang inyong pensyon sa buwan ng Mayo. Kung ang inyong penultimate digit ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay inilabas sa unang bahagi ng buwan. Para sa digit 3 o 4, ito ay sumusunod makalipas ng ilang araw. Para sa 9 o 6, ito ay nasa gitna ng buwan. Para sa 7 or 8, ito ay medyo mas huli. At para sa 9 o 0, ito ay karaniwang sa pinakadulang bahagi ng buwan. Ang eksaktong mga petsa ay matatagpuan sa opisyal na website ng SSS sa ss.gov.ph or maaari kayong tawagan ang SSS hotline sa 1455. Ang magandang balita ay lahat ng SSS pensions para sa Mayo 2026 ay nagsimula ng ilabas ayon sa nakaschedule na. Walang delay na inanunsyo. Nagsimula na ang proseso at dumadating ang pera sa mga account. Ito na ang bahagi na pinakahinihintay ng karamihan sa inyo, ang totoong halaga. Pag-usapan natin ito ng tapat at malinaw. Para sa mga SSS pensioners, ang halaga ng inyong buwanang pensyon ay nakasalalay sa 3 pangunahing bagay. Ang inyong average monthly salary credit o AMSC, ang bilang ng inyong credited years of service at ang dependence allowance kung meron kayong mga qualified na dependents.
Sa bangkalahatan, para sa isang retiree na nagbayad ng SSS contribution sa loob ng 10 taon, ang pensyon ay maaaring nasa pagitan ng 2,000 hanggang 4,000 bawat buwan. Para sa nagbayad ng 5 taon, ito ay maaaring umabot ng 4,500 hanggang 7,000. At para sa mga nagbayad ng 20 o higit pang taon, ang pensyon ay maaaring nasa 7,000 hanggang 18,000 o higit pa depende sa inyong sahod habang nagtatrabaho. Bukod doon, meron ding 1,000 na additional benefit na tinatawag na 13th month pension na binibigay tuwing Nobyembre. Ngunit narito ang magandang balita para sa ating lahat ng SSS pensioners ngayong 2026. Ayon sa opisyal na announce ng SSS, ang Pension Reform Program ay patuloy na isinasagawa. Ang unang tranche ng pagtaas ay nailunsad na noong 2025 at ang tranche 2, isang karagdagang 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensions, ay darating sa Setyembre 2026. Hindi pa ito ang Mayo na ating tinatanggap, ngunit dapat ninyong malaman na itong pagtaas ay paparating at dapat kayong maging handa. Ibig sabihin, kung ngayon ay 5,000 ang inyong buwanang SSS pensyon, baka maging PH 500 na yan simula Setyembre. Hindi malaki, pero sa panahon ng mataas na presyo ng pagkain at gamot mahalaga ang bawat piso. Para sa mga GSIS pensioners, ang halaga ng pensyon ay nakabatay sa inyong average monthly compensation sa huling 3 taon ng serbisyo at sa inyong years of service. Sa karaniwan, ang isang government employee na naglingkod ng 30 taon at may average na buwanang sahod na 20,000 ay maaaring makatanggap ng pensyon na nasa 10,000 hanggang 14,000 bawat buwan. Ang mga dating guro at pulis na naglingkod ng mahabang panahon ay kadalasang natatanggap ng mas mataas kaysa rito, lalo na kung mataas ang kanilang huling sahod. Mayroon ding GC Sapir o Active Pensioner Identification o benepisyo na maaari kayong i-avail kabilang ang mga medical benefits, life insurance at iba pa. At ngayon, pag-usapan natin ang bahaging ito na madalas na nilalaktawan ng mga tao at ito ang nagdudulot ng malaking problema kapag lumabas ang pensyon at hindi inaasahang mas maliit ang halaga kaysa dati. Tinatawag ito sa ibang bansa na clawbacks. Iyon ay ang mga halaga na binabawas sa inyong pensyon bago pa man ito makamit ang inyong kamay. Una, ang mga SSS loans. Kung mayroon kayong hindi pa nababayang SSS salary loan, calamity loan o emergency loan, automatikong ibabawas ito ng SSS sa inyong retirement benefit. Ayon sa opisyal na patakaran ng SSS, lahat ng unpaid short-term member loans ay ibabawas ng buo mula sa inyong retirement proceeds. Kaya bago kayo mag-apply ng retirement, tingnan muna ang inyong loan balance sa MySS app o website. Maraming seniors ang nagulat na mas maliit ang kanilang natanggap na lump o monthly pension dahil hindi nila alam na may natitirang utang pa pala sila. Pangalawa, ang unemployment benefit offset. Kung natanggap kayo ng SSS unemployment benefit nung nakaraan, meron itong posibilidad na i-deduct din ito sa inyong retirement benefit sa ilang mga sitwasyon. Ito ay nakasaad sa opisyal na patakaran ng SSS. Kaya kung nakatanggap kayo ng unemployment benefit at ngayon ay nag-a-apply na para sa retirement, i-verify ninyo ito sa inyong pinakamalapit na SSS branch. Pangatlo, para sa ating mga GSIS pensioners, dapat malaman na ang mga outstanding GSIS policy loans ay ibabawas din bago maibigay ang inyong pensyon or lump sum. Kaya suriin ang inyong GSIS records sa GSIS Touch app sa opisina. Ikatapat, at ito ang tinatanggot ng marami ang mga PhilHealth contributions. Bilang isang pensioner, hindi kayo exempt sa PhilHealth. Meron pa ring buwanang premium na binabawas. Bagaman para sa mga seniors ay meron ding espesyal na lifetime coverage program. I-verify ninyo kung ang inyong PhilHealth deductions ay tama at hindi sobra. At panghuli, ang income tax. Ang magandang balita ay ang SSS at GSIS pensions sa Pilipinas ay hindi subject sa income tax ayon sa ating mga batas. Kaya ang inyong pensyon ay walang automatic na tax deduction. Ngunit kung meron kayong ibang source ng kita, halimbawa business income o rental income, maaari itong maapektuhan ang inyong overall tax situation. Para sa mga may ganoong sitwasyon, mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa BIR.
Ngayon, pag-usapan natin ang masaya, ang mga benepisyong mayroon kayo bilang isang senior pensioner na maaaring hindi ninyo alam na maaari ninyong i-avail. Isipin ninyo ito bilang mga nakatagong regalo na naghihintay sa inyo. Una, ang social pension o SOCPEN ng DSWD. Kung kayo ay isang indigent senior, ibig sabihin wala kayong regular na kita o pension mula sa SSS o GSIS. Maaari kayong mag-apply para sa 1,000 buwan ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development. Higit sa 4 na milyong senior citizens ang natatanggap nito. Ngunit mayroon pa ring higit sa 1 milyong qualified na seniors ang nasa waitlistadong pondo. Kaya kung hindi pa kayo naka-enroll, pumunta sa inyong lokal na DSWD office o barangay at mag-inquire agad. Pangalawa, ang local government pension. Maraming lungsod at munisipyo sa buong Pilipinas ay nagbibigay ng karagdagang pensyon o allowance para sa mga lokal na senior citizens. Halimbawa, ang lungsod ng Pasig ay nagbibigay ng karagdagang allowance mula sa city funds para sa mga seniors na hindi sakop ng national programs. Pumunta sa inyong lokal na city hall o munisipyo at itanong kung may ganito silang programa. Marami sa ating mga seniors ang hindi alam na mayroon palang libreng pera na naghihintay sa kanila sa kanilang sariling lungsod. Pangatlo, para sa mga dating nagbayad sa parehong SSS at GSIS, maaaring karapat-dapat kayo sa dual pension o totalization benefits sa ilalim ng Portability Law Republic Act 7699. Kung nagbayad kayo ng 10 taon sa SSS at 15 taon sa GSIS ng hiwalay, maaari kayong makatanggap ng 2 buong pensyon, isa mula sa bawat ahensya. Ito ay legal at karapat-dapat sa inyo. Ang dapat lang ninyong gawin ay mag-apply sa bawat ahensya ng hiwalay at ipakita ang inyong records ng kontribusyon. Pang-apat, ang SSS Emergency Loan Program ELP hanggang Disyembre 9, 2026 o hanggang sa mabawi ang Calamity Declaration. Ang mga SSS member at pensioner na apektuhan ng kalamidad ay maaaring mag-apply ng emergency loan. Ito ay isang karagdagang tulong na maaari ninyong gamitin para sa mabilis na pangangailangan. Bisitahin ang opisyal na website ng SSS para sa detalye. Alam ko na marami sa atin ay medyo naiinis kapag kailangang pumunta sa SSS or GSIS office dahil sa mahabang pila at maraming requirements. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga tips na natutunan ng mga seniors na regular na nag-a-avail ng kanilang benepisyo. Una, gamitin ang technology. Ang SSS ay may SSS app at website kung saan maaari kayong mag-check ng inyong pension history, loan balance at contribution records nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Ang GSIS naman ay may GSIS Touch app na nagbibigay ng parehong serbisyo. Kung hindi kayo familiar sa mga app na ito, humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo, ito ay libre at makakatipid kayo ng maraming oras. Pangalawa, i-update ang inyong disbursement account. Kung ang inyong pension ay hindi pa nakakredit sa isang bank account or e-wallet tulad ng GCash o Maya, mas mabuting mag-apply agad ng Change of Disbursement Account Enrollment or DM sa inyong nearest SSS o GSIS branch. Ang pagkakaroon ng digital account para sa inyong pension ay mas ligtas at mas mabilis kaysa sa pagpunta sa ATM o cash over the counter. Pangatlo, kapag pumunta kayo sa opisina, magdala ng lahat ng kinakailangang dokumento ng sabay-sabay ang inyong SSS or GSIS ID, ang inyong birth certificate, ang inyong bank passbook or account number, at ang inyong updated contact information. Marami ang kailangang bumalik ng pangalawa o pangatlong beses dahil hindi kumpleto ang kanilang dokumento. Iiwas ninyo ang ganoong inconvenience. Pang-apat, ang pinakamagandang oras para pumunta sa opisina ay sa umaga. Mas maaga, mas maganda, mas kaunti ang tao at mas mabilis ang proseso. Kung maaari, umiwas sa unang 3 araw at huling 3 araw ng buwan dahil ito ang pinakaabalang panahon sa lahat ng SSS at GS offices. Panghuli, pag-usapan natin kung paano ninyo maaaring mapalakas ang inyong kita sa retirement hindi lang mula sa inyong pensyon, kundi mula sa lahat ng available na resources. Una, i-maximize ang inyong senior citizen benefits. Bilang isang senior na 60 taong gulang pataas, may karapatan kayong sa 20% na diskwento at tax exemption sa mga piling produkto at serbisyo.
kabilang ang pagkain, gamot, medical services, hotels at iba pa. Ito ay nakalagay sa Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994. Palaging dalhin ang inyong senior citizen ID at gamitin ito sa bawat pagkakataon. Hindi ito pagiging matipid. Ito ay ang inyong legal na karapatan. Pangalawa, mag-apply para sa Malasakit Center kung mayroon sa inyong ospital. Ang Malasakit Center sa buong bansa ay nagbibigay ng libreng o mababang presyo na medical assistance sa mga senior citizens at indigent patients. Ito ay karagdagang benepisyo na lampas pa sa inyong PhilHealth coverage. Pangatlo, pag-isipan ang SSS 18-month advance pension option. Para sa mga bagong retiree na nag-a-apply ng SSS retirement benefit, mayon kayong option na matanggap ang una ninyong 18 buwang pensyon ng sabay-sabay bilang isang lump sum kahit may konting discount. Ito ay kapaki-pakinabang kung mayroon kayong malaking gastusin tulad ng medical operation, bahay na kailangang ayusin o negosyong gustong simulan. Ngunit mag-isip ng mabuti bago pumili ng ganitong option. Ito ay isang malaking desisyon na nakakaapekto sa inyong 2 taon ng kita. Mga mahal nating seniors, inaasahan ko na mas malinaw na ang inyong pag-unawa sa May 2026 pension deposits ngayon. Ang inyong pera ay nagsimula ng dumating. Para sa GSIS, ito ay Mayo 8. Para sa SSS, ito ay depende sa inyong penultimate digit. Ang mga halaga ay patuloy na tumataas at ang tranche ng SSS pension reform ay darating pa ngayong Setyembre 2026. Siguraduhin na walang hindi ninyo nalalaman na bawas sa inyong pensyon i-avail ang lahat ng benepisyo na para sa inyo at gamitin ang inyong senior citizen privileges sa bawat araw. Karapat-dapat kayo sa bawat sentimong iyan. Pinaghandaan ninyo ito, kinit ninyo ito, at lagi naming sinisigurado rito na hindi kayo mapag-iiwanan. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapatid at kapwa seniors. Baka may isa sa inyong mga mahal sa buhay na kailangan ang impormasyong ito ngayon mismo. Salamat sa pakikinig at maging malusog at maligaya kayong lahat. M.